meron kaming pinausap dyan. Ang sabi ko nga, yung banag. Hindi ako meron okay. Pero ito, baka mas matay pa nila. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Magandang pagbawi ng bahayag mula kay Kapiter Caramon. Mabuhay! Ikaw na, brother. Kapiter, dyan ka muna at mag-summarize ka mamaya. Brother Palak, ikaw ang sunod dito upang mabuhay din ang dugo at aming mga paninindigan dahil may mga batan tumataloy ang paninindigan sa hanay na ito. Magandang hapon po sa lahat ng mga nandito. Medyo naiiyak ako kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming mga Pilipino na pinaglalaban lamang ang isang ideya na mabawasan ang inequality, ang kahirapan, kagutuman at kapaguran. Alam niyo, nung bata ako, madalas kong naririnig sa mga tao na kurap ang gobyerno. Tapos nung pumasok ko ng eskwelahan, doon ko nakita kung paano siya kung kaano siya kahurap. Pagpasok ko, kinukulang pa kami ng mga electric fan. Maliliit ang mga classrooms namin at ang mga upuan namin ay sira-sira. Magugulat ka na lang, may mga estudyante na lang na pinagbiglaan. At nakita ko na yun sa katiwalian ng DepEd at ang paggamit ng taxes. Ngayon naman, ang problema ko ngayon, bakit ang karamihan ng mga tao dito ngayon ay mga taong may edad na? Nasaan yung mga tao kasing edad ko? Nasaan kayo? Nasa likod kayo at kailangan namin kayo dito. Kaya ang paglalaban na ito ay hindi lang para sa kanila, kung hindi para sa ating lahat. Kung nag-aaral kayo ngayon, o pinag-aaral nyo ngayon ay walang kwenta kung wala kayong trabaho sa future. Paano ka trabaho sa ekonomiya na sobrang bagsak? Kailangan natin ng pagbabago. Kailangan ng Pilipinas ng malaking pagbabago. Naniniwala pa kayo na kailangan ng Pilipinas ng malaking pagbabago? Nakasan nyo ang sigaw nyo kung naniniwala kayo. Kailangan ang malaking pagbabago sa Pilipinas. At ang isa pa, marami tayong problema sa edukasyon, sa agrikultura, sa ating ekonomiya at sa ating politika. Pero syempre, ang uunahin ko muna sa edukasyon dahil isa akong estudyante at nakikita ko ang hirap ng mga ginagawa ng mga estudyante para lamang magkaroon sila ng magandang future. Alam natin ngayon sa mga estudyante, kaya wala kayo dito ngayon kasi pinupuno nila kayo ng mga homeworks, mga works na alam nyong hindi nyo gagamitin sa future. Kaya kayo wala dito ngayon. Nandito ako ngayon kasi umabsent lang talaga ako at kailangan kong iboses ang nararamdaman ko. Ang sakit na nararamdaman ko para sa mga kababayan ko, mga Pilipino. Mahal ko lahat ng Pilipino, babae, lalaki, bata, matanda, lahat kayo mahal ko. At dapat balihan mo isa't isa. Dapat isahin natin, alamin natin kung ano dapat ang kalaban. Hindi tayo magkakalaban tayo mga Pilipino. Isa lang ang kalabanin natin. Ito ay ang sistema. Hindi tayo pwedeng mag-away-away din. Magkakaiba tayo ng pinaniniwalaan na kulay, pula, green, or dilaw. Hindi ito nagmamatter. Ang nagmamatter ay naniniwala tayo sa katapangan ng Pilipino at ang sa ating kinabukasan. Ito ang nagmamatter. Kung makikita nyo doon ngayon, may flag ng Pilipinas. Ito ay ang simbolismo na tayo ay ang inheritors ng ating bansa. Kaya mga kasing edad ko, pumunta kayo dito ngayon at pupunta kayo sa September 13
dito at tumulong kayo para sa pagbabago ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang sumunod naman, ang representative ng Muslim, si Mr. Park. Ito na po. Para palayasin na natin ang mga bagay natin ang mga siponyo. Magandang hapon sa ating lahat, mga Pilipino! Unang-una sa lahat, mga kapatid kong Pilipino, tayo ay nagtipon-tipon dito, hindi kagaya ng mga ibang grupo na sinasaktan, tinatapunan ng basura ang mga kapulisan natin, mga kapatid. Tayo ay naparito upang hindi mag-asik ng lagim sa mga kapulisan dahil naniniwala tayo na sila ay nandyan upang tayo ay protektahan. Hindi tayo kagaya ng ibang grupo na tinatapunan sila ng mga damit putik. Hindi po natin gagawin yung mga Pilipino sapagkat ang kalaban natin ay hindi ang mga pulis kung hindi ang mga politikong kurakot na kumakain sa Yan po mga kabayan, nagkaisa na. mga kapatid kong Pilipino, Mr. President Martin Romualdez, Mr. Zaldico, hindi naniniwala ang taong bayan sa sinasabi ni Claire Castro na gumagawa ng malawakang investigasyon ang administrasyon ito. Mr. President, paano maniniwala ang taong bayan at ang Pilipino na may patutunguhan at may mapupuntahan ng Yan po mga bayan, kung ang palayasan ni Sir Marcos. Ayan o. Nakakapagtaka mga Pilipino sa pangunguna ni Senate President Z. Escudero at ang Blue Ribbon kay Juan de Marcoleta na paamin nila si Vizcaya na kasabwat sa pagnanakaw si Martin Romualdez at si Zaldico. Pagkatapos pinatawag si Congressman Toby at sinabi ni Congressman Toby na kasama si Zaldico at si Martin Romualdez sa pagnanakaw ng bis ng bayan. Ngunit, ang nakakapagtaka, matapos sabihin ng pamilya Vizcaya at ni Congressman Toby na sangkot si Martin Romualdez at si Zaldico sa pagnanakaw, ay nang gabing yun pinalitan nila ang Senate President. Bakit kaya pinalitan? Marami po ang gusto marinig doon. Inuwag natin ang mikropono papunta doon upang makapagsalita si Father Pat at na mapakinggan po ang kanyang boses. Unti-unti ng mga vlog po nila. Mr. Terminal, inuwag po namin ito. Kapito, join us. Halika ba? Dagay, sunod ka. Halika na doon. Mga kababayan, lalapit po tayo at tadali natin ang mahabot dito. Mga kababayan, sinayarin po ito. At mayarin po. Pagod na po tayo dito. Sorry. Mga kahabot. Mga kababayan, pwede ba natin pakinggan mo dito? Mga kababayan, pakinggan mo dito. Pwede mo namin sabay tayo. Okay, wait na. Orang pa mga kababayan! Mga kapatid ko